Pilipinas, ang oras po 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Dos Kumpanieras. At ako po nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay ilang oras na lang bago mag-Chinese New Year. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong paghahanda? Kayo ba ay naniniwala doon sa mga pamahiin or kung hindi man, ginagawa nyo ring practice itong paghahanda, yung mga kailangang i-prepare para sa kailangan na nandoon sa inyong bahay kapag Chinese New Year? Ayan. Sinusunod nyo po ba yun? Ako kasi hindi nag-aantay lang ako ng tikoy. And speaking of tikoy, maraming salamat po sa Toyota Alabang, Ginoong Cesar Lee. Thank you very much po sa padala ninyong tikoy at laging pag-alala sa akin kapag may okasyon, bagaman at hindi pa tayo nagmi-meet in person, ay lagi nyo akong inaalala sa inyong mga regalo. Thank you very much, Ginoong Cesar Lee. Dos Kumpanieras. Anyway, kumusta po kayo? No? Kayo ba ay nakapagpahinga today? Pumasok? O off talaga? Yan. Kung kayo po ay naka-off today at no work at kayo ay daily wage earner, pasensyahan na po tayo. No work, no pay po tayo today. Pero para po sa mga pumasok today, you are entitled to 130% of your salary today. Dos Kumpanieras. I mean 130% salary. No, not of your salary. 130% salary today. Yan. So, saan ba i-spend yung additional 30%? Kaya lang maliit lang din yun, ano? Kung tayo ay minimum wage earner, how much is 610 ba ang minimum wage ngayon? Tama ba ako sa mga nanonood sa atin dyan? 610 ba ang minimum wage? So, kung 610, yung 30% of that ay 200 plus. No, 203.33. Yon, 200 ano ba? Mahina ako sa math eh. 203. Tama ba ako? Yung mga magagaling sa math dyan, pakicompute nga po. Mahina ako sa math eh, kaya nga ako nag-abogado eh. Dos Kumpanieras. Anyway, yun lang po ang madadagdag sa ating salary. Pero, no, at least kahit pa paano may nadagdag. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Dahil di ba na ipangako ko na sa inyo dahil sa isang question kagabi patungkol doon sa pagpapartition ng isang property or pagpapatitulo ng isang property na nasa mother title pa, yun po ang tatalakayin natin tonight. Kaya naman, no, napakarami ko na pong natanggap na questions galing doon sa iba nating mga tagapakinig, kasama na si Alexis Tiger at yung mga iba pa at yung bagaman at hindi sinabi ko, wag na raw sabihin ang pangalan niya kapag tinanong, pero binabati ko na din dahil may mga questions po ang ating mga kababayan. Nauna na. So yung iba, naunahan na kayong magtanong. Dos Kumpanieras. At na-screenshot ko na po yung mga questions ninyo. Pero yung mga may gustong mga pahabol na questions, pwede din pa din po ninyong ipadala iyaan. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po tayong good news para sa mga motorista dahil po nakaamba ang unang rollback sa produktong petrolyo ngayong taong 2024. Ayon po sa oil industry sources, posibleng magmura or bumaba ng 67 centavos ang
kada litro ng diesel habang 130 ang ibababa sa kada litro ng gasolina. Inaasahan din po ang 63 centavos na bawas sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes po, iaanunsyo ng oil companies ang final na price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Aba, maganda ang pasok ng Chinese New Year. Dos Compañeras. Okay, pagpupugay po muna sa ating mga tagapanood, Ginoong Roel Resio, Daddy Roel. Magandang gabi sa iyo. Of course, Pancho sa Bordo Jr., Ador Cortez sa Bulacan. Gayon din kay Richard Bernardino at yung mga iba pa nating tagapakinig, Renato Bocaloy at yung mga iba pa na nanunood sa atin tonight. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Nasaan ka ba? Hindi pa kita nakikita. Pero Gael, kumusta dyan sa Hong Kong? I'm sure, no? I'm sure masaya dyan sa Hong Kong kasi syempre, mga Chinese na masayang mag-celebrate ng Chinese New Year dyan sa mga lugar kung saan yung mga in-check ay sa kanilang teritoryo. Ayan, masaya for sure. Dos Compañeras. Kung wala nga lang akong program ngayon, pupunta din ako sa mga areas na masaya ang celebration ng Chinese New Year, di ba? Kasi exciting, colorful, talagang masaya. Anyway, magandang gabi po sa iyo, Ginoong Eduardo Narvaez, si Ramel Maluto, dyan sa Guimaras, Federico Bagisi, Naimbag Arabii, Ma'am Grace Recta, Mark Alandrito, and Charo Abraham. Saan po kayo nanonood, Ma'am Charo? Gayun din, Divina Cadiena and Roma Asuncion, at Wilson Aldea, nanonood sa atin dyan sa Zambales. Mami Belen Rivera, I'm sure traffic na naman dyan sa inyo, Mami Belen, ano? Kasi ang mga tao, maraming pumupunta ngayon dyan sa Santo Tomas, Batangas para sa Padre Pio. Okay, si Erlinda Gonzalez at Violeta Zambrano, good evening din sa iyo and happy Friday. Ellen Jeronimo, at saka si Andy Marquez. Itong Ma'am Ellen Jeronimo, sasagutin ko yung question ninyo, ha? Later. Tsaka si Jerome Pacha, magandang gabi sa iyo, classmate. Raymond Batalan dyan sa Laguna. Jason Abolencia. At mga taga Magallanes, Sorsogon pala. Ang angkan ni Ma'am Charo Abraham. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Ma'am Divina Flores, magandang gabi po. Anyway, umpisa na po natin ang ating talakayan. Meron pa rin po tayong bonus question tonight kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos para sa makakasagot ng tama sa ating bonus question. Siyempre, isa lang po ang pipiliin natin, bagaman at halos lahat naman kayo ay tama ang sagot, Pero pipiliin po natin isa lang tonight. Pero tuloy-tuloy po ang ating bonus question, courtesy of yourself, of yours truly, pag-share ng biyaya. And of course, meron pong isang from time to time ay nagpapadala sa atin ng sponsorship sa ating bonus question. Listener po natin, and so thank you very much po. Dos Compañeras. Unang-una, para po maantabayanan ninyo kung ano ang sagot, babanggitin ko na po kung ano yung bonus question natin tonight. Ang tanong, at kung nagkakasundo ang mga co-owners para sa pagbabahagi na ng lupa, saang ahensya ng gobyerno kailangang isubmit ang petition for partition? Ipadala po ang inyong sagot sa Attorney Rina Seco page bilang private message dahil hindi ko po na-access yung page ng Dos Compañeras. So sa akin lang po muna, pero make sure din po na naka-follow tayo sa atin, lalong-lalo na sa ating DZRH Dos Compañeras na Facebook page. Dos Compañeras. Ayan, Ed Simbulan Flores sa Italy. Magandang gabi po sa inyo, and Christian Maak Monreal dyan sa Marinduque. Magandang gabi po mga kabayan ko dyan sa Marinduque. Kumusta baga ang panahon dyan? Napakainit hindi na baga nag-brown out. Laging brown out dyan sa atin Eds, maglakas And Christian Maak Monreal sa amin sa Benavista, laging brown out. I mean, napakadalas ng brown out at napakainit. No? Anyway, balikan po natin ang ating talakayan dahil ang tinatalakay po natin ay paano nga ba magpatitulo ng lupa na naka-mother title pa. Unang-una, syempre, kailangan meron pong licensed geodetic engineer na gagawa po ng subdivision plan at technical
description. No, napaka-importante po nito kasi unang-unang step sa pagbabahagi, syempre, bahagiin nyo physically, no, yung property. Dos Compañeras. Ang bahagi nito depende sa kung gaano kalaki or ano ang sukat ng property na nabibelong sa iyo, either by mana, dahil minana mo ang kabahagi or kapraso nito, o kaya nabili mo or idinonate sa iyo ang property na gusto mong patituluhan sa iyong pangalan. Dos Compañeras. Siyempre kakailanganin po ninyo ng serbisyo ng abogado. Bakit? Kasi kailangan po na ang petition para i-subdivide, no? Petition to subdivide na later on isasubmit po ito doon sa Register of Deeds, no? Kung halimbawa naman po, no, na ito ay assuming na kayo pong lahat ng mga co-owners ay nagkakasundo na para sa pagbabahagi ng lupa. Ang problema po, kapag kayo na mga co-owners, ibig sabihin isang parsela ng lupa, merong dalawa o higit pa na owners nito at hindi nagkakasundo, yun po ang magiging problema. Lalong-lalo na, no, kung ang title ng property ay nasa ibang tao na ayaw, no, sa isang co-owner na ayaw i-surrender ito at ayaw ipabahagi ang lupa. Dos Compañeras. Dahil po kung tutol ang isa sa mga co-owners sa pagbabahagi ng lupa, kakailanganin po ninyong dumulog sa korte para gawin ang partition. Dos Compañeras. Kung hindi naman po problema, no, ang sino man sa inyo, ibig sabihin kayong lahat ay nagkakasundo na sa pagbabahagi ng lupa at pagsasubdivide nito para mapatituluhan sa makuhaan ng individual title or mabahagi-bahagi yung mother title, di diretso po yung petition for partition doon sa Register of Deeds. Dos Compañeras. Importante po ang mga dokumentong ito. Lakip na din ang Affidavit of Non-Subdivision Project dahil kakailanganin din po ninyo itong ipakita, no? Isasubmit din po ito. At syempre, yun nga po palang subdivision plan together with the technical description, isinasubmit po ito doon sa DNR. Doon po pinapa-aprubahan itong mga plan na ito, subdivision plan together with the technical description. Bakit? Kasi yung meets and bounds para po malinaw kung hanggang saan yung extent ng lote mo, ng parsela mo. So dapat po ito ay malinaw. Dos Compañeras. At syempre, importante po na kumuha ka na ng latest tax declaration sa Assessor's Office doon sa lupang pinapa-subdivide ninyo. Siyempre, yun ibuo pa kasi hindi po, kung naka-mother title po ang lupa, hindi po pa pwedeng, 1/4 lang po ang akin, so 1/4 lang po ang babayaran ko, bahala na po yung mga co-owners ko, no, na magbayad ng share nila. Hindi po ganun, no? Regardless, no, kailangan pong bayad ng buo yung tax. At para po malinaw ang inyong para po mas mabilis ang inyong mga proseso. At saka syempre yung Certificate of Real Property Tax Clearance mula naman sa Treasurer's Office doon po sa lugar na nakasasakop doon sa property na gusto ninyong bahagiin. Dos Compañeras. Yan. So yan pa lang po ang initially kailangan ninyong ihanda. Meron pang mga iba, no, na itutuloy natin sa ating talakayan in a while. Pero happy birthday muna sa aking, pangalawang nanay ko na ba ito? Bagaman at mukhang one year lang ang agwat namin. Pero para siyang nanay ko dito sa Maynila, sa Luzon, sa Maynila, no. Tita Mimi Arilio, happy birthday sa iyo. Birthday po niya kahapon. Tita Mimi, magandang gabi sa iyo. Siya po yung laging nagpapadala sa akin ng pagkain. Dos Compañeras. So magandang gabi and happy birthday sa iyo, Tita Mimi Arilio, and of course, Tito Cecil Arilio dyan sa Las Piñas. Magandang gabi po sa inyo.
Dos Compañeras. Nanunood din sa atin si Eva Duques at Naimbag Arabi Imam, ito birthday celebrator dito si Ma'am Eva Duques, Odette Ogsales, si Kabayang Chinky, at saka si Miss Roxanne Costo, at si Butch Gargantilla, maupay nga gabi. Sabi niya, watching from Barangay Castilla, Palot, Leyte. Kong He Fat Choi sa mga kapatid nating Filipino-Chinese. Ay, sabi niya, ay ngani po, madalas pang brownout din sa Marinduque. Sabi daw ni Eds ay mandin, habang parang Christmas light, parang Christmas light, patay sindi. Yes, ganyan po ang sitwasyon sa atin sa Marinduque. Ano, tama ba ako, Kabayang Jinky Parley Andrade? At yung mga iba pa natin mga nanunood sa atin, si Ed Simbulan Flores, magandang gabi po, at Moonbeats. Okay, si Divina Flores, okay, ay sumasagot na sa ating question tonight. Pero magbabalik pa ang programang Dos Compañeras para ituloy po natin yung mga pang requirements para kasama doon sa mga dokumento kapag kayo ay partition ng lupa at eventually magpapatitulo na ng inyong share doon sa property na inyong hinahati. Dos Compañeras. Again, the bonus question, kung nagkakasundo ang mga co-owners para sa pagbabahagi ng lupa, saang ahensya ng gobyerno kailangan i-submit ang petition for partition? I-text po yan sa akin or i-send bilang private message sa Attorney Rina second page dahil yun pong Dos Compañeras na messenger hindi ko po na-access. Diyan na lang muna. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Tita Mimi Arilio. I love you, Tita Mimi. Ayan, nakakatuwa, Nanunood siya sa atin ngayon. Okay, so good evening din po sa iyo. Okay, magandang gabi din sa iyo o good morning sa iyo dyan, Kenneth Arevalo dyan sa Houston, Texas. Miss Maricor Angeles, good evening sa iyo. At syempre, yung mga iba pang nanunood sa atin. Meanwhile, dahil busy daw si Kenneth ngayon sa kanyang, I don't know kung anong pinagkakaabalahan, si Gael ay hinahanap ko. Baka busy din si Gael. Si Gael po kasi ang ating online PA at saka si Kenneth Arevalo. Pareho yata silang busy. Dos Compañeras. Anyway, ipagpatuloy po natin ang ating talakihan dahil syempre, again, itong tinatalakay natin tonight ay batay na rin po sa question last night, kung paano magpatitulo ng portion lang ng lupa na naka-mother title pa. Kanina binanggit na natin yung necessity ng serbisyo ng isang licensed geodetic engineer na magsasagawa ng land survey, Kasi yung land survey, siya po yung para po ma-determine yung meets and bounds, yung mga boundary sa lupa at magawa yung subdivision plan at yung technical description ng ipapartition or pinapartition na property. Ito pong subdivision plan together with the supporting documents, yung certified copy ng title, take note, certified copy ng title, complete survey returns. Ano yung complete survey returns? Na-approve na ng DNR. Tsaka yung previous approved plan and partition agreement, isasubmit po yan sa Land Registration Authority or the DNR para sa approval, after which yung approval po ng subdivision plan will be issued. Tapos, yung approved subdivision plan ay isasubmit po sa RD together with yung letter request for partition. Usually, ang ginagawa ng petition for partition and issuance ng bagong transfer certificate of title. Dos Compañeras. At saka yung partition agreement na execute naman noong mga co-owners. So, importante po talaga na kayo ay nagkakasundo, para makadiretso kayo
doon sa Register of Deeds. Again, kakailanganin po yung petition for subdivide, affidavit of non-subdivision project, original copy of approved subdivision plan, tsaka yung technical description, blueprint ng approved subdivision plan, original certificate of title, certified true copy ng inyong tax declaration, latest property clearance, at kung halimbawa po ang nag-aasikaso ng mga ito, nagpa-process para sa pagpapatitulo ng property, naglalakad ng mga dokumento ay ibang tao other than the owner, kailangan po, no, importante na meron kayong special power of attorney para kayo i-entertain. Otherwise, kung hindi po kayo authorized, no, ng isang special power of attorney, wala kayong ganung dokumento, ay hindi po ninyo mapaprocess ang mga ito. At syempre, may babayaran pong registration fees. Dos Compañeras. Yun. Bago po yung subdivision fees, no, hahanapin po yung tax clearance, kaya yun ang medyo may kabigatan. Plus, of course, the services of a geodetic engineer. May kamahalan po yun. Dos Compañeras. Renato Botalon, gayon din sa iyo, Tito De Castro, magandang gabi po sa inyo. Felibel, magandang gabi, and Kyong He Fachoy, at maraming iba pang nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. So, nabanggit na natin napaka-importante ng mga dokumentong ito. Kaya dapat po tayo ay nagsisinop ng mga dokumento natin, no? At saka yung ating mga co-owners, kasundo natin. Otherwise, no, kung hindi po tayo nagkakasundo, hahantong tayo sa korte. At doon po tayo magpa-file ng petisyon para i-subdivide ang property. Ayan. So, may question po dito. Attorney, ito lang yung question, pwede bang bahagi lang ng lupa ang bilhin? Okay. Ito naman ay siguro dapat nasagot ko ito before pa, kaya lang bagong pasok. Pwede bang bahagi lang lupa ang bilhin? Actually, kaya nga po nagkakaroon nitong petisyon para sa partition, dahil nakakabili naman po ng parte lang ng lupa, bahagi lang ng lupa, no? Ibig sabihin portion lang, mas maliit, dahil siyempre minsan kapraso lang ibibenta ko. For example, meron kang 1 hektaryang property, no? Ang ibibenta mo lang 300 square meters or 1,000 square meters, kasi ang 1 hektarya ay 10,000 square meters po, halimbawa 1,000 square meters lang ang ibibenta mo, so ipapartition, isa-subdivide yung property, at syempre yun ang bibilihin mo. Kaya lang kung ikaw ang bibili ng property na porsyento lang ng isang malaking bahagi, no? Tandaan na meron itong mga risks, no, kapag ikaw ay bibili ng portion lang ng lupa at naka-mother title. Ano po yung mga risks na ito? No, yung isa po sa mga risks nito ay yung halimbawa kung halimbawa po ay there are several owners sa isang property at yung isa lang ang nagbibenta ng kanyang porsyento at hindi pa nga subdivided, ang problema po kung ayaw po na isurrender yung kopya ng title, dahil syempre take note, no, kapag binili mo ito, pwedeng hindi mo muna iparehistro sa iyong pangalan, no? Ipapa-annotate mo ito, in which case, no, ipapa-annotate mo, kailangan mong isurrender or hihingin sa iyo yung original owner's duplicate, medyo kagulo, owner's copy, dahil i-annotate po yung naging bentahan. I-annotate din po ito doon sa record ng Register of Deeds, yung kopya nila. Kasi again, dalawa lang po ang kopya ng titulo ng isang property. Yung nasa Register of Deeds at yung nandoon sa may-ari. Kung halimbawa po 4 ang may-ari ng isang property, iisa lang po ang kopya ng titulo doon sa may-ari. Nakalagay dan yung nakapangalan lang doon sa lahat ng mga co-owners. Dos Compañeras. Paano kung yung isang naghahawak nito ay inipit, no? Magkakaproblema ka. Yun. Isa pa rin, kung hindi mo ito mapapa-annotate ang sale at hindi mo na pa-annotate, no?
Kasi ayaw ngang isurrender. Hindi mo pa naman asikaso, hindi ka pa pumupunta sa court kasi kailangan mo ng pera pampunta sa court. No? Ano yung dito? Ano yung risks kapag hindi mo pa na-annotate? Paano kung yung isa sa mga co-owners ibenta ang buong property, no? Including yung kapraso, yung 1/4 na nabili mo na. Take note, hindi ito naka-annotate doon sa dokumento mo, di ba? So hindi doon sa dokumento na nasa Registry of Deeds or doon sa owner's copy, so madali itong i-deal dahil malinis. Oo, binibenta itong 1 hectare property. Wala namang ito, malinis pala ito. Din nagka-problema ka na dahil pati yung nabili mo na baka maibenta rin. Dala na, no? Dos Compañeras. So take note po, no, para makapunta ka doon, kailangan mo ng owner's duplicate copy at dapat bayad ang capital gains tax, ang documentary stamp tax at iba pang mga fees, no? At dapat din po, no, kasama po sa kapag bibili kayo ng porsyento lang or portion lang, bahagi lang ng isang malaking property, dapat pong maisama doon sa inyong agreement, no, na ipapahiram sa iyo, no, yung kopya ng titulo na in possession of the owner or one of the owners. Isama po ninyo doon yung sa inyong kasunduan para po malinaw, no? At syempre kailangan din po, no, kung halimbawa hindi pa ito nababahagi, wala pang approved subdivision plan, sino ang gagastos dito? Kasi syempre, mahal po ang magagastos dito kung magpapasukat pa kayo. So kayo, dahil nabili nyo na, I don't think that the other parties will be interested sa pagbabahagi-bahagi nito dahil syempre that would entail expenses. So kasama po yun dapat sa malinaw na nakalagay doon sa inyong kasunduan. Dos Compañeras. Linawin din po kung sino ang gagastos dito, no? Kasi syempre mahal. At again, no kung iisa lang ang owner ng buong property or there are co-owners. Madalas po mayroong mga co-owners pag medyo ganitong sitwasyon. Bakit? Usually, no, ang mga binibentang property na ganito na porsyento-porsyento lang ay galing sa mana. So, ibig sabihin, mga magkakapatid, minana ang property, so maghahati. Yung isa sa mga tagapagmana, ibinibenta ang kanyang share. Ang problema, kung hindi pa po settled, no, ang estate, yung hindi settled ang estate? Hindi pa nababayaran yung estate tax at wala pang judicial or extrajudicial settlement of estate, naku, napakalaking problema po nito. Dos Compañeras. Dahil hindi lamang po simpleng deed of sale ang hahanapin sa iyo. Hahanapin sa iyo yung dokumento ng mga tagapagmana para po maipalipat ninyo ang titulo ng property sa inyong pangalan. Hindi kasing simple as yung subdivision plan, pati yung settlement ng estate, kung ito po ay mana, ay hahanapin. Dos Compañeras. Ayun. So, yan po ang sisiguraduhin ninyo. Kung bibili kayo ng portion, make sure na meron ng approved subdivision plan at kung ito ay bahagi ng mana, meron na din pong settlement ng estate. Mahirap po kung bibili kayo na unsettled ang estate at wala rin na approved subdivision plan. Dahil minsan, hindi pa napagkakasunduan kung aling porsyento din, anong part ang kay kuya, kay ate, kay bunso. Binili na ninyo yung kay bunso. So ngayon, hindi nyo ma-determine alin doon ang binili ninyo. Kaya, wag pong papatokso na, mura-mura ito, bibilhin ko na lang without any document, without malinaw na kasunduan. Dos Compañeras. Okay, sana po ay nasusundan ninyo ang ating talakayan tonight. Magandang gabi sa iyo, Chona dyan sa Las Piñas City. Janice Paningbatan, magandang gabi sa iyo. Nag-message din siya, Tina. And of course, magandang gabi din sa iyo, Ren. Sheren Kabanlit, magandang gabi sa iyo. Okay.
Si Marites Libres Liedo, sabi niya, lagi daw siyang nanunood tuwing gabi at lagi niya tayong inaabangan sa TV. Okay, si Malu Kalibayan, magandang gabi sa iyo dyan sa General Santos City. Dos Compañeras. Maayong gabi sa tanang mga taga General Santos City at tanang mga Bisaya diha. Maayong gabi kaninyong tanan. Ito, si Joel Reyes. Attorney, tama po ba na hindi lang sa DNR pwede ipa-approve ang subdivision plan? Pwede din po ba sa LRA? God bless po. God bless your noble endeavor to spread the awareness to the common tao. Thank you very much. It's an honor po. Dos Compañeras. Ang DENR po ang may authority to approve. But ultimately, once approved, you will need to submit the document, the approved subdivision plan to the LRA, the ROD, which is under the Register of Deeds, which is under the Land Registration Authority para sa issuance po ng new title. Dos Compañeras. So ang DENR ang nag-a-approve ng subdivision plan, isinasubmit po ito sa Register of Deeds na under naman po ng Land Registration Authority. Dos Compañeras. Okay, meron pa pong mga question dito. Ay, ito muna. Gusto ko lang banggitin. Salamat po sa mga kaalaman tungkol sa lupa na binabahagi ninyo, attorney. Malaking bagay po para sa aming mga walang kaalaman sa batas at wala ding pambayad sa abogado. Okay, merong reaction din dito at nakakatawa. Sabi niya, FYI lang, attorney, na topic na po ninyo ito dati pa. Sinundan ko po lahat ang sinabi ninyo at natapos naman po na hindi po ako nagpa-abogado at nakapagpa-title na ako doon sa portion na nabili ko. Salamat po ng marami at marami po kayong natutulungan. Sana ay hindi kayo mapagod sa pagsagot ng mga tanong namin. Mabuhay po ang DZRH at Dos Compañeras. Thank you very much. Dos Compañeras. Ay, nakaka-inspire naman ito. Parang kagaya ng mga previous episodes natin, yung tungkol naman doon sa yung foreclosure ng mortgage, yung Buyer in Installment Act, nakakatawa yung mga naka-recover at nakapag-put up ng sa kanilang negosyo. So, nakaka-inspire po pag may mga ganitong mga feedback. So, inspiring po ito para sa akin. Mas ginaganahan ako na mag-aral at ma-share pa ang ating mga kaalaman. Thank you so much po sa inyo. Dos Compañeras. Okay, attorney, kung ang lupa po na minana ay pineke ang document ng kamag-anak at pinatayuan po ng bahay. Tapos yung iba inilipat po sa anak. Yung iba binenta sa ibang tao at puro napatituluhan na po. May pag-asa pa po bang mabawi namin? Dos Compañeras. Okay. Actually, kung hindi pa po nasisettle o hindi sinettle ang estate, hindi po nag-i-expire o hindi nagpi-prescribe yung karapatan ninyo na i-demand ang partition, ang settlement ng estate at ang partition nito. So, kailangan po na sulatan ninyo, kausapin ninyo sila, i-demand ninyo ang pagkakaroon ng settlement sa estate ng namatay. Now, yung sasabihin ninyo na paano yan, napatituluhan na, Kapag po ganyan, may mga pagkakataon po kasi, halimbawa, kahit pa, na-deprive na kayo, hindi kayo nakapaghabol, nag-fake ng documents, ganyan. Kapag po kasi pineke ang mga dokumento, hindi po siya nagpuproduce ng legal na epekto. Anong ibig sabihin nito? Pwede mo siyang habulin at any time. Nagkakaproblema lamang po, kapag ang property ay nailipat sa innocent purchaser or buyer in good faith. Sino po ang buyer in good faith? Ang buyer in good faith, yung bumili, Bumili, take note, hindi binigay sa kanya. Bumili sa property na walang kaalaman na by depekto pala ang titulo nito. Now, yung sinasabi na inilipat, sa mga anak, malabo na sabihin nila na, kami ay in good faith kasi, yung para para po ma-take effect or ma-enjoy yung benepisyo ng innocent purchaser or
buyer in good faith, dapat buyer, hindi ibinigay sa kanya. Again, buyer in good faith. So if it was donated, yun pong konsepto na ito hindi magti-take effect o hindi mai-enjoy noong pinagbigyan. Again, magagamit lang ito ng third party na may titulo na ako at wala akong alam dyan kung buyer po siya. Kung i-donate sa kanya, no, it won't take effect. And kahit pa pinalabas nila na binenta or binili nila ito sa kanyang mga magulang, mahirap pong sabihin na hindi nila alam. Bakit? Syempre, alam mo ang mga nangyayari sa pamilya mo, hindi ba? Alam mo ang mga properties ng pamilya mo. Dos Compañeras. Paalala lang din po tayo po ay wag tulog sa ating mga karapatan. Kasi may mga pagkakataon po, no, na kapag ganito, bagaman at spurious yung document, kung nalipat ang title, na ibenta ito sa isang innocent purchaser or buyer in good faith, no, mawawala na po tayong karapatan na habulin pa ang property. The only recourse we have is to go after doon sa nagpeke ng dokumento. Pero mahabang kasuhan po ito at kung sakasakali man, ewan ko kung may mahahabol pa kayo o may makukuha pa kayo from doon sa inyong hinahabol. Dos Compañeras. Again, wag pong tutulog-tulog sa ating karapatan, no? Kaya nga po importante na laging meron tayong alam dahil laging lamang ang may alam. May-enforce lang natin ang ating karapatan kung meron tayong alam, syempre. Dos Compañeras. Ito, hindi po ito tungkol sa partition, pero ma'am, itatanong ko lang po, nakabili po kami ng lupa na deed of conditional sale. Namatay po ang seller na hindi pa fully paid. Ngayon, bayad na po namin ang buo at ang gusto po ng anak, dagdagan namin ang bayad. Bali, ayaw nila ibigay ang title kung hindi kami magdadagdag. Tama po ba ito? Dos Compañeras. Yung naging kontrata po ninyo sa pagitan, no, ng seller, original owner, yung mga magulang ng mga anak ngayon, at yung deed of conditional sale, kasunduan para sa conditional na pagbentahan, binding po kahit pa sa mga anak. Ibig sabihin, obligado po ang mga anak sa mga terms and conditions na nakasaad doon sa deed of conditional sale. Ngayon, sasabihin na dagdagan nyo, kung hindi namin i-release. Hindi po yun makatwiran dahil ang binding na purchase price yung nakasaad doon sa inyong naging original na kasunduan. Kaya lang, no? Magiging problema po yan kung merong ganitong mga issue sa mga heirs dahil syempre kapag deed of conditional sale, kakailanganin po mag-execute ng deed of sale or deed of absolute sale. Para yun po yung gagamitin ninyo para maipalipat sa inyo ang title ng property, maiparehistro at malipat sa inyo ang title ng property. Dos Compañeras. Ang mangyayari po na medyo mahaba-habang proseso. Bakit? Mai-involve ang mga heirs Kasi ngayon pa lang na-transfer, no? Ngayong napagado ka, ngayon pa lang na-transfer ang ownership ng property and therefore, kakailanganin po ng heirs na isettle ang estate. Tsaka pa lang, no, mag-i-execute, no, na ang deed of absolute sale. Mahaba-habang proseso. Dos Compañeras. Medyo may may malaki-laking problema. I think now you will have to go to court for this dahil nga merong protesta, may issue with the heirs. Dos Compañeras. Magko-commercial na daw tayo. Pero again, we have a question tonight sa ating bonus question. Kung nagkakasundo ang mga co-owners sa pagbabahagi ng lupa sa ang ahensya ng gobyerno, kailangan niyo submit ang petition for partition. Ipadala po bilang private message sa akin, Attorney Rina Secona, Facebook page. Dos Compañeras. At dyan lang po muna kayo, ilan po muna mga paalala. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin tungkol sa pagbabahagi ng lupa, no, na naka-mother title pa at pagpapatitulo nito ng mga individual titles. Itong question ni Ma'am Ellen Hieronimo, pwede bang mag-issue ng SPA coupled with interest kahit ang bibigyan ay wala namang financial issue sa property, only trusted lang ng owner? Ang special power of attorney coupled with interest po ay para doon sa may mga usually, no, kapag may interest talaga doon sa property, no, hindi po
ito basta-basta ini-issue. No, kung wala pong interest doon sa property other than pinagtitiwalaan mo lang, wala po. Ito yung halimbawa nagkaroon na ng mga bentahan o kung ano man may dahil sa kanya na acquire na yung ownership, no? Kagaya nung halimbawa bumili kayo ng property na nandoon pa sa hinuhulugan pa sa pag-ibig, i-issue ng special power of attorney, irrevocable special power of attorney coupled with interest doon sa nakabili. Doon po yun mag-a-apply. Dos Compañeras. Pero yun dahil pinagkakatiwalaan mo lang, special power of attorney lang po. Yun po ang i-issue ninyo. Dos Compañeras. But again, depende po sa kung anong authority ang ibinibigay ninyo sa kanya. Meron pong question dito, medyo may kahabaan po pero isa-summarize ko po kasi ayaw niyang ipabanggit yung pangalan. Ay yung lolo niya, malaki ang kalupaan. Siyam na magkakapatid. Ang papa ko, yung isa kapatid ni papa. Tinakot si lola para lang mabigay ang gusto nito na ibigay naman ang lupa at titulo. Lahat na ipamahagi na. Kaya lang hindi pare-pareho ang sukat, swerte ng may malaking nakuha. Ang pagkakabigay ng lola is ganito, kasama ang titulo. Ikaw Andres, sa'yo to sa Parañaque. Ikaw Pedro, sa'yo sa Laguna. Ikaw Gorio, dyan sa Cavite. Ano bang, pwede ba kami or ako maghabol pag malaki ang nakuha nilang share? Pangalawa, may mga questions pa sila, yung mga dapat gawin at merong, lumalabas po in essence, yung question ng ating tagapakinig ay, kumaga, iyo ang Cavite, akin ang Tondo, yung mga ganon, pero binigala yung title, pero wala talagang settlement ng estate. Ito pong mga ganito, no? Lumalabas na ito ay verbal na pagpapamana or verbal na deed of donation. Hindi po ito kahit pa ibinigay yung physical copy ng title, hindi po ito valid na donation. Ibig pong sabihin, hindi rin ito valid na settlement of estate. Ibig pong sabihin, wala pong bisa ang mga ito. Dos Compañeras. Bilang mga tagapagmana, kayong mga tagapagmana, no, ay may karapatan na i-demand ang settlement of estate, no? Either judicial or extrajudicial. Ngayon, kung meron pong namatay na anak, yun pong anak ng mga namatay, yun po ang hahalili at kailangan din pumirma doon sa settlement of estate. So ganun po, komplikado po pero in summary, ganun po ang kailangan ninyong gawin. Dos Compañeras. Kung sinasabi naman ninyo na donasyon o binigyan ng titulo, again, going back dun sa donation, kailangan po na in a public instrument and validly accepted. Hindi po sapat na tinanggap lang, no? Kailangan po muna may written deed of donation duly notarized. So without that, wala pong bisa ang naging donasyon and therefore, isi-settle po lahat ng estate, lahat kahit pa naibigay na yung title sa kung kanino. Hindi po valid yun, sa'yo mas malaki, eto, ganito. Dapat po kasi, no, kung wala pong will na naiwan, ay balanse na paghahatian ng mga tagapagmana. Dos Compañeras. Okay, merong question pa rin dito, patungkol naman po doon sa barangay, no? Barangay awarded ang lupa na napakatagal na. Nagkaroon ng falsification sa beneficiary. Okay, may kakayanan daw ba na bawiin? Actually, kapag po ganito, may mga falsification, pwede po ninyong pwede pong ipanalify, no? Sa katunayan nga po, ang atin pong Office of the Solicitor General works as the kumbaga a lawyer of the state, no, para kung sakasakali po nagkaroon ng mga pamimeke, falsification doon sa beneficiaryo, ay pwede pong habulin ng estado, ng gobyerno sa pamamagitan po ng Office of the Solicitor General. Ayan. Yes. Dos Compañeras. Ay bay, ang bilis ng oras. Pero, magandang gabi po muna sa iyo. Mahahabol po ba ng mga anak yung nabili naming lote sa magulang, deed of sale po 1979 at title 1994? Ay kung nabili na po ninyo, ay wala pong problema yun. Importante lamang po na meron kayong deed of sale duly notarized habang buhay pa ang lahat ng mga partidos. Pagkatapos ay nabayaran ng buwis, capital gains tax, documentary stamp tax, at process ninyo yung mga babayaran
sa BIR, gayon din sa local government unit, no, city, municipal assessor, at saka pumunta po kayo sa Register of Deeds. Kung yung pagpapalipat po na from mother title to two titles is donation po, ano po ang ipapagawang dokumento? Sa lawyer, okay? Ay dapat lamang po ay may deed of donation. No, importante. Pareho pa lang din po ang proseso. Dos Compañeras. Myra Evangelis, magandang gabi sa iyo. Okay, ang surveyor ba ang dapat na magpa-approve ng survey plan sa DNR? Yes po, ang geodetic engineer po ang nagpapa-approve doon po sa DNR. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi din po sa mga nanonood sa atin dyan sa Romblon. May mga questions pa dito. Raymond Botalan, thank you very much for watching. Dos Compañeras. Ihahabol ko lang po yung isang question dahil sayang naman yung question niya. Okay. Related pa rin po pala ito doon sa paghahati. Pero ang importante po kapag kapo ganito, lupa, mana, tapos hahatiin bago magpa-survey, kasabay na din po nito ayun, yung settlement ng estate. No, napagkasundoan ng mga tagapagmana na kayo ay maghahati-hati na. Mahaba po ang proseso ng pagsasettle ng estate. I suggest, kung gusto po ninyong malaman more of this, marami po tayong mga previous episodes patungkol sa settlement of estate. May mga episode din po tayo ng pagpapatitulo ng mga unregistered land. Mayroon din po tayong previous episode ng pagpapatransfer ng title kung ang nabili ninyo ay titled property buo, tapos ililipat ninyo sa inyong pangalan. Meron din po tayong previous episode, kagaya ng sinabi ng isa nating listener, previous episode na nagtatalaking kung paano mailipat ang property sa inyong pangalan na naka-mother title pa. Dos Compañeras. Okay, balikan po natin ang question natin tonight. Anong ahensya ng gobyerno, no? Kung nagkakasundo ang mga tagapagmana sa ang ahensya ng gobyerno, kung nagkakasundo ang mga co-owners para sa pagbabahagi ng lupa sa ang ahensya ng gobyerno, kailangan i-submit ang petition for partition. Isinasubmit po ito sa Register of Deeds. So, ang winner po natin tonight, congratulations po. Requirement po sa ating talakayan, sa ating panalo sa ating programa is that naka-follow po kayo sa ating page. Kung hindi po, kahit pa na-mention ko ang inyong pangalan tonight, forfeited po ang inyong panalo. So, ang winner natin tonight, avid fan natin, dyan sa Zamboanga City. Magandang gabi po sa iyo, Ligaya Anga. Maraming salamat po. Gingerbread! Yun ang sagot niya. Congratulations sa iyo! Dos Compañeras. Okay, so i-check ko po kung naka-follow kayo sa ating page sa DZRH Dos Compañeras, at of course kung tama ang inyong yung mga instructions, ipadala lang po yung mga nanalo na, padala po ang inyong GCash number, and tomorrow I will transfer your prize. Okay, nakasama po ninyo ako buong linggo. At saka si Het Del Moro, Attorney Rina Seco po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.